Bala ko nga pala sana manguha ng bangkalan din sa lalauhan, kaya nga lang ay talaga napakadalang kaya namin nauwi na nga lang sa pangunguha ng bagumon. At yun na nga po today's video mga katabodi, at dahil din lang kayo ipadladesisyon at gusto niyo ako magluto ulit ng bagumon ay hala pagbigi. Bali sa video nga palang ito ay hindi sana bagumon ang aking panguhain at bangkalan muna sana bago yung bagumon, next na lang sana yung bagumon. Kaya nga lang wala talaga akong makitang bangkalan din sa lalauhan. Kaya naman ay hala pa at bagumon na nga lang ang aking panguhain para hindi naman sayang yung oras ko sa pagpunta din sa lalauhan. Naputikan din lang din naman ay di hala tuod-tuuri na. Bali iba nga palang bangkalan yung tinutukoy ko na sabi kong pangunguhain ko ngayon. Sana, kaso nga ay wala. Din kasi makikita ay sa lalauhan sa mga ugatan ng bakawan kumpara doon sa mga bangkalan na nakukuha ko dati sa tabing dagat. Tinutukoy kong bangkalan din sa lalauhan ay yung magaspang baga ang kanyang balat, parang yung ugali mo. Char, nandamay pa nga. Dini nga pala ko mangunguha ng bagumon din sa may lalauhan malapit sa tabing dagat. Sa lalauhan kasi na pinuntahan ko kanina ayun ay malapit naman sa tabing ilog. Kasi nga doon marami ang mga bangkalan. Kaso nga ngayon wala man ako nakita ay meron pala 5 piraso nga laang. Ay pwede ba naman yung lutuin na maka 5 piraso? Bali alas 10 na nga pala ngayon ng umaga at grabe naman talaga yung init ay talaga naman ang sarap sa pakiramdam. Pati naman cellphone ko ay nagiinit na rin ay. Babad kasi sa init tapos agad din ang brightness at talaga naman nakapaso. Tapos medyo napalayo na nga pala yung lakad ko. Nakalimutan kong wala nga pala akong taga-video at iniwan ko lang yung cellphone. Ay nako naman. Oh sige takbo. Napakainit pa naman. Kapag ganito kainit parang yan ang sarap tumalon din sa palaisdaan. Ay kaso yung mainit din ang tubig dyan at mababaw laang. Isa sa mga dahilan kung bakit parang ako yung tinatamad gumawa ng mga video at madalang ang aking upload. Paano tayo anong init? Nakakatamad bagal lumabas ng bahay. Pero ngayon ay okay lang naman kasi nga dito naman ako sa lalauhan mangunguha ng pang-ulam. Kasi dito naman sa lalauhan ay malilom naman kasi nga gawa ng mga puno-puno. Pero sobrang banas din o mainit kasi nga hindi makalusot yung hangin kasi puro puno. Pero kahit nga sobrang init at mahirap ay syempre tuloy pa rin ako sa paggagawa ng mga videos kasi nga marami nagme-message sa akin at hinihintay nga nila yung mga upload ko. At salamat po sa inyo sa mga nanonood ng mga videos ko. Hanggat may nanonood sa akin, hala tuloy-tuloy lang tayo. Makita ko lang na nag-enjoy kayo sa panonood ng mga videos ko, ay masaya na ako, bawing-bawi na yon, sulit na sulit yung pagod. Ay lalo na siguro kung atapusin niyo yung ads, ay sabay gayon. Pero marami pong salamat sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po yun sa akin at saka doon sa mga nagko-comment pa doon sa aking YouTube na sinasabi nila na wag daw mag-skip ng ads para makatulong sa akin. Marami pong salamat. Nga pala kadalasang makikita ang mga bagumon ay din sa lalauhan, pero meron din naman sila sa palaisdaan. Depende na lang sa iyo kung saan ka mangunguha. At syempre mas pinili ko nga din sa lalauhan at walang magagalit. Kapag kasi sa palaisdaan ka nanguha, ay magagalit yung may-ari ng palaisdaan at tinalusok mo yung kanyang palaisdaan. Medyo mahirap nga lang pala manguha ng bagumon kapag di ka mangunguha ay sa lalauhan. Gawa ng yan ang dami kasi mga ugat ng bakawan, ugat ng pipisik, tapos may mga maaapakan ka pang aroma, yung mga matalim na bagay. Hindi ka kasi pwede magchinelas kasi nga lulubog naman sa putik. At isa nga rin sa medyo nakakatakot kapag manguha ka din sa lalauhan kasi nga marami mga pugad ng putakte o yung pukyutan baga o yung bubuyog. Marami kasi niyan dito sa mga sanga ng puno. Buti na nga lang at ngayon ay wala pa man ako nadadaanan. At pugad pa lang naman na langgam yung aking nadaanan. Pero buti na nga lang at hindi naman masyadong masakit mga gat ang langgam. Mas masakit pa rin yung pinaasa kalaang. Parang kung saan-saan na naman napupunta ang usapan ah. Nga pala sa pangunguha ng bagumon ay kailangan magatambling-tambling ka rin para mabilis ka makarami. Ay kung hindi ka rin lang ganire manguha ng bagumon ay wag ka na mag-ulam ng bagumon. Yan nung hapdi na kasi ng aking paa, kakalakad ko din sa dularuhan. Kaya naman ako'y nanunulay na nga laang din sa mga ugatan ng bakawan. Kaso nga ayun, muntik pa ako mapasubsob. Nga pala sinasabi ng iba, buti daw at wala ditong ahas at hindi daw kinakagat ng ahas. Meron din naman po ditong ahas, kaya nga lang ngayon ay wala man ako nakikita. Isa nga rin yun sa nakakatakot kapag nandinig ka sa lalauhan at talagang hindi apagwala ng ahas, gawa ng masukal ay. Nga pala sa lahat ng mga ginagawa kong video, parang mas nahihirapan ako kapag ako'y nanguha ng pang-ulam ay dini sa lalauhan. Gawa ng yan ang hirap kasi lumakad dini sa lalauhan at yan ang sukal. Tapos minsan pa hindi mo namamalayan, napapaltikan ka na lang sa mukha ng sanga. So yun na nga at talagang ako'y napapaguran at yan ang init na rin kaya naman ako'y umuwi na nga. Bali ito nga pala yung bahay namin, ayan yung kulay blue na yan. At taib nga pala ngayon, wala lang, share ko lang. Medyo maliit nga lang pala ang tubig ngayon, pero kapag yan ay malaki ang tubig o yung 200 ay abot po yung bahay namin. At dahil nga mga bagumon ay talaga may mga putik-putik pa yan, kaya naman ibinabad ko muna yan na magdamag. Tapos ayun nga, kinabukasan, saka ko naman siya lulutuin. Bali tatanggalin ko na nga pala yung shell niya para naman hindi hassle sa pagsupsop. Kadalasan nga pala ang luto na ginagawa namin dito kapag kami nag-aulam ng
nilaga na rin nga bagumon ay ginagataan namin. Pinipitiwan lang bagay yung puwitan. Tapos minsan kinukuha din namin yung laman at ginagataan din, nilalahok sa gulay. Pero ngayon nga ay parang hindi ko trip ang gata. Parang gusto ko siyang itry na adobohin naman para maiba naman. Hatistingan ko kung ano bagang lasa kapag inadobo siya. Bali sinasama ko na nga pala aring kulay green ay yung bagang sa puwitan niya kasi nga wala naman na yan putik at binabad ko naman yan. Mas madali nga pala sanang kunin yung laman kapag ilalaga muna siya. Kaya nga lang ayokong ilaga muna kasi nga mawawala na yung katas ay di mawawala ng lasa, matabang. Nga pala may ilang nagko-comment sa akin na sinasabi na buti daw at hindi nauubos sa mga seafoods dito. Kasi nga daw puro ganito na lang ang lagi ang ulam namin dito. Buti raw dito at hindi nauubos sa mga kinason kahit daw ako'y araw-araw nangunguha. Sa totoo lang po, hindi naman ako araw-araw nangunguha niyan. At saka kahit siguro araw-arawin ko, hindi man mauubos yan kasi nga sa lawak baga naman ang hibasanan din sa amin ay ako lang naman na nag-aatsagang manguha niyan. Dini po kasi sa lugar namin ay talagang hindi masyadong pansinin ang mga ganyang klase ng pang-ulam. Tulad na nga lang din ng mga bangkalan, kalantigas, bagumon, balilit, at saka yung papaitan, at saka yung sihi. Ang mga tao kasi dito sa amin, ang mga kadalasang inuulam lang nila ay isda. Pag hindi isda, gulay, karne, ganyan. Nag-uulam din naman sila ng mga ganitong klase ng pang-ulam, kaya lang napakabihira lang nun. Kaya naman nung minsan nga akong napadpad sa Alabat, Quezon at napagkwentuhan nga namin doon na sinasabi nila nakakatuwa naman sa lugar nyo at ang daming pang-ulam. Dito sa amin ay binibili lahat yun. Parang alingali ko agad umuwi na Makalelon, Quezon at magbenta sa kanila eh. Kapag nakakarinig nga pala ako ng mga ganun o di kaya naman nakakabasa ako sa mga comment na swerte ng lugar nyo kasi dyan sagana pa ang dagat dito sa amin na hindi na. Doon ko lang nare-realize na talagang ang swerte pala talaga namin kasi nga dito sa amin ay libre laang. Sa ibang lugar pala ay hindi nila basta-basta makakain yun kasi nga kailangan pa nilang bilhin. So yun na nga, mabalik tayo. Nga pala yung ginamit kong mantika, kung mapapansin nyo ay medyo may brown kasi nga yun ay pinaglutuan na. Kumbaga yun ay ginamit namin sa adobo. Kinuha ko lang kasi nga naubusan na kami ng langis o mantika. Langis kasi ang tawag din sa amin ay awan ko baga kung bakit. So yun na nga, kain po tayo mga katabudi at atistingan natin kung ano bagang lasa na ring adobong bagumon. Nga pala konting toyo lang ang nilagay ko kasi nga maalat naman yung laman niya. At yun na nga, ang lasa nga pala niya ay lasang adobo. Hindi, para siyang kalasa lang din ng tapalang. Kung naalala nyo nakaraan kong vlog na nag-adobo rin nga pala ako ng tapalang, pareho sila ng lasa. Hindi naman sa palibhasa pareho silang adobo, kaya naman pareho sila ng lasa. Kasi meron naman talagang mga seafoods talaga na kapag niluto mo, malalasahan mo talaga yun, na yun talaga yun, yung niluto mong yun. Tulad na nga lang ng kalagukoy, nung nagluto ako ng kalagukoy, ang nalalasahan ko sa kalagukoy ay kalasa lang din baga siya ng balatan. O yung sea cucumber. Ay di ba ang kalagukoy ay uri lang din naman siya ng crab, pero iba yung lasa niya kumpara dun sa ibang crab. Parang kuray din at saka bukon, magkalasa rin sila. Pero hindi ko nga akalain na itong adobong bagumon ay kalasa rin siya ng tapalang. Well, sa bagay, pareho lang din naman kasi silang naninirahan ay sa lalauhan at sa putikan, kaya siguro magkalasa. Pero kapag ginataan naman ng bagumon, hindi naman nag-alasang tapalang. Pero isa nga talaga sa seafoods na talaga nga walang katulad ng kanyang lasa ay ang tuyom o yung sea urchins. Talagang walang katulad ng lasa noon. At saka kung papipiliin man ako kung anong gusto kong ulamin, tuyom o lobster, abay bakit pa kailangan pumili? Pwede namang pareho. Pero hindi, sa totoo laang, mas pipiliin ko ang tuyom, syempre, kasi mas malasa ang tuyom kaysa sa lobster. Ay kapag ulam ko ay tuyom, kaya kong umubos na isang kaldero, basta yung laman, hindi yung kaldero mismo. Pero yun na nga, masasabi ko sa trip ko ngayon ay mas masarap pa rin talaga ang ginataang bagumon kaysa din sa adobong bagumon.